Ayan, so may therapy session na naman si BBM. Tangina, ang dami ng problema ng Pilipinas, Bongbong. Nagpa-interview ka na naman. Pang-apat na to pang-apat na to. Nung nakaraan, taga GMA7 din yung lalaki na nasa Malacanang press corps, yung ano sa kanya. Ngayon, si Vicky Morales. Yes. Nagbayad din kaya to si Bongbong? Bongbong, magkano binayad mo sa mga to kaya? Posible din naman pupunta yan dyan, magsasayang ng oras, tapos para kayo mga aso na nagdidilaan ng sugat tapos walang bayad. Ewan ko lang kasi di umano according to Vico Soto, si Diskaya nagbayad daw 10 milyon para lang makapagyabang. Oo, kaya nga kung gano'n ang kalakaran, sana all. Magkano kaya ang binabayad netong si BBM dito sa mga nag-i-interview sa kanya? Kayo ba naniniwala libre yan? Tangina, kung ako, libre? Kung si Bongbong, libre talaga. Pero kasi, linggo-linggo, hindi linggo-linggo to, tila mo buwan-buwan. Iba-iba Kailan kaya yung Banateros ang mag-i-interview sa'yo? Sana, boss, baka naman pwede kami. Oo. Tayo, para naman maganda yung tanungan natin. Walang pakyut. Pero I call this a therapy session. Bakit? Kasi nagkukwentuhan sila. Parang si Bernadette Sembrano, hindi pala si Bernadette Sembrano yan. Si Vicky Morales, yung kanyang psychiatrist. Tapos si Bongbong, yung problemadong tao na nagsasabi ng kanyang mga problema. Tapos sinusolusyonan naman ng kausap niya. Pero dito sa therapy session na ito, ay hindi siya binibigyan ng solusyon netong kanyang psychiatrist. Dahil supposedly kung ikaw ay isang pinuno ng bansa, dapat hindi ka nagpapakita ng ganitong hina kasi dito siya umiyak kaya excited ako. Ano ba yung mga napag-usapan nila dito? This is an 8-minute This is an 8-minute video at ano ba yung mga napag-usapan nila dito? Isa-isahin natin, scrutinize natin at ating reaksyonan. Di ba? Magsimula na tayo. Sige, eto na. Having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Meron kayong binubuong independent body para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, ang ganda rin simula. Sir, diretso na tayo sa flood control project. Oh, yes. Okay, go. Ganun Go, sige. Sir, may binubuo kayong mga boy band. May binubuo kayong investigative body. Sino-sino na yung mga nakuha nyo rito? Utang ina yan. Yun yung tanong na talagang napakahirap sagutin kapag wala ka talagang binubuo. Tinan ninyo sagot niya. What I can... Umpisa pa lang naman, Bongbong ulitin natin ano yung tanong? Flood control projects first. Okay. Meron kayong binubuong independent body para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what... Parang tanga. Parang sinundot sa puwet Umpisa pa lang, alam mo nagsisinungaling na Yun. Anak ng tinapay naman talaga anong klaseng presidente to? So much for having us today, Mr. President. Diretso na natin. Kayo naman, masyado kayong lahat na lang Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Meron kayong binubuong independent body para imbestigahan yung mga anomalous flood control project.
Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell Alam mo si Babalu eh. Sige, ano sagot? Ang tanong, may binubuo daw siya. Sino-sino? you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming Independent Commission. Wala pang formal name. Oo nga, sinabi na nga niya yun eh. Ano pang kinulit mo lang eh. Ano naman yan? Ano klase sagot siya? Bumubuo po kayo ng independent committee o commission. Sino-sino po sila? Ay, una sa lahat, bumubuo kami ng commission. Oo nga. Yun nga yun. Oo, di ba? Yun yung tanong sa'yo eh. Tapos yun di sagot mo. Pa naman to? O ulit. Diretso. Yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya. Oo nga. Yun nga yung tanong eh. Ulitin natin ha. Tinan mo kung anong tanong. So much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll Lasing na naman yata. Anong oras ba? Alas 10:30 na namang umaga ba yan? Baka alas 10:30 ng umaga nyo ginanap yan ha? get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron Confident? Okay. kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Yun ang sinabi na, meron po kayong binubuong investigative whatever na para imbestigahan yung flood control project. Diba? Sinabi niya na eh. Ba't inulit mo pa? Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming Independent Commission. Wala pang formal name. Pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Ilang segundo yon? 36 seconds. Nasayang kagad sa buhay ng mga Pilipino. Bakit? Sinabi na nga nagtatanong sa'yo, Sir, bumubuo po kayo ng independent commission para imbestigahan yung flood control project. Sino-sino na po ba yung mga napili nyo? Yun ang tanong eh. Anak ng tinapay oh. Ang sagot dun, si Poncio Pilato, si Judas, si Barabas, si Hitler, yung tatay ko, sila yung mga sinusomon ko. Lahat ng masasamang tao sa buong mundo. Sila yung pwede naman ka magsabi ka pangalan. Halimbawa, si Harry Roque, Sal Panelo, ganun. Yun ang tanong eh. Sinayang mo yung oras eh. Sir, bumubuo po kayo ng grupo para imbestigahan ng flood control. Hey. Una sa lahat, gusto ko munang sabihin na bumubuo kami ng grupo na iimbestiga sa flood control. Ito naman si Vicky Morales. Oo nga. Dapat ako gagawin ko. Oo nga, yun nga yung sinabi ko. Inulit mo lang. Walang iyang interview to. Umpisa pa lang, pangtanga na eh. Animal yan. Sige, diretso. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement. Ayun na sabihin mo. Sir, sino-sino na ba? Ayaw ko munang sabihin kung sino-sino. Kasi wala talaga eh. Wala talaga. Style ko lang yun. Kunyari lang yun. Ano ka ba? Kasi ba't hindi ka makapagbigay ng pangalan? Ganyan din. Paarte-arte ka rin nung una. Nung tinatanong, sino po ang ipapalit nyo kay Marbil? Wag muna natin sabihin. Kasi it's a hard decision, blah, 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 ganito, ganyan. Tapos biglang si Tory din pala. Alam naman namin yun kung sino. Alam naman namin na si Tory talaga yung magiging PNP chief nun. Pero binibitin-bitin pa, akala mo naman hindi sila predictable. Sabihin mo na sila Lucas Bersamin, si Lagdameo, si Abalos. Yun na sabihin mo. Kunyari ka pa eh. Isususpense mo pa, hindi naman talaga kami interesado eh. Alam mo kung saan kami interesado, Bongbong? Hindi naman sa bubuo nung tanga-tangang komisyon mo eh. Mas interesado kami, ano ba ang gagawin mo? Imbestiga pa rin, imbestiga. May nag-iimbestiga sa Kamara, nag-iimbestiga na yung Senado, mag-iimbestiga ka rin? Putang ina niyan. Anong klase? Paano yung masusolve yan kung puro investigasyon?
Walang due, oh. Ano na kayo? O, kumuha ka, sabi mo, kukuha na ako ng lubid. Ibibigti ko mga yan. Ganun. Dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit. Hindi pa solid. Gano'ng katagal yan? 5 years? Anak ng tinapay. You have to treat this issue as urgent as possible. Urgent tong issue na to. Pera ng taong bayan. 2025. Naggagawa na naman tayong budget sa 2026. Maggagawa na naman kayo ng budget sa 2027. Wala pa kayong napapatunayan. Nung nakaraan, ano yung pinangako mo? 1 milyon pa bahay. Puta, wala pang 1,000 yata yan. Nung nakaraan, sabi mo, yung mga smuggler, maghanda sila, magbilang na sila ng araw. Anong nangyari? Wala naman. O, ito lang, meron ka na namang meron ka na namang sinabi. O, mahiya naman kayo. O, kailan pa yung mo? Kailan pa yung SONA mo? Anong buwan na ngayon? Wala pa rin. Ni wala kang mapangalanan. Pucha, puros interview kasi, sir. Yan bang pagpapa-interview na yan? Bukas di nababaha? Ay, nako. Diretso. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful? Completely separate from government? Ano sila? Hindi sila taga-gobyerno? Tangina, anong klaseng kapangyarihan meron yan kundi taga-gobyerno yan? Ano yan? NPA? Kasi di ba dapat, dapat yung bubuin mong grupo, konektado pa rin sa gobyerno. Hindi pa pwedeng hindi gobyerno yan. Pucha, ano yan? Vigilante group ba yan? Ewan ko rito kay BBM, ano pumapasok sa isip nito? Diyos ko po. Will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. At Alam natin kung ano nangyari? Okay lang ina niyan. Hindi, sorry napapamura talaga ako, linggo-linggo. Hindi ka ba mapapamura dito? Bubuo siya ng isang investigative group. Bibigyan niya ng lahat ng kapangyarihan. Anong gusto niya mangyari? To get to the bottom of the corruption. And then what? Pucha, may makukulong ba? Wala Wala siyang nababanggit dito kung may makukulong. Kung ipakukulong ba niya o anuman. Hindi niya kayang sabihin yung ipakukulong ko kayo. Habang buhay, isi-freeze ko yung mga asset nyo. Pati mga kabit nyo lahat, pati aso nyo. O, wala siyang ganun O, ang sinasabi lang niya, ano yung binubuo niyang komite? malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. Separate from government. Tapos, But how powerful will they be? how powerful? How powerful? O, bibigyan daw niya lahat ng kapangyarihan para... We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Para alam lang kung ano nangyari. Tapos pag nalaman natin, alam na natin ano nangyari, sir. Sir, alam na namin ano nangyari. Oo. Yung pera, kinuha ng DPWH, ibinigay yung proyekto sa kontraktor. Pero yung pera na napunta sa kontraktor, according to Inday Sara, hanggang 40% na lang. Yung 60%, chinap-chap, hinaghati-hati ng mga punyeta na yan. Kaya ganyan yung mga proyekto. Siyempre ako, kontraktor, ang budget, 100 million. Ang napunta sa akin, 40 million. Paano ko gagawin yung project na 100 million worth? Kung 40 million lang yung napunta sa akin, siyempre may pasasweldohin ako. Di ba akin pa materyales, buti sana ko sa inyo. Di syempre gagawin ko 40 million sige. Gamitin ko yung 30 million sa sabihin na lang natin, ganun kabait yung contractor. Gamitin ko yung 30 million dun sa project. Kung ano lang ang mabibili ng 30 million at tao na mababayaran ng 30 million, huwag kayong mag-expect na mamahaling backhoe, mamahaling mga mixer. Hindi, kukuha tayo yung mano-mano. Tapos huwag natin lagyan ng bakal kasi mahal yung bakal
Oh, lagyan lang natin, hulmahin lang natin, tas panalangin natin, wag umulan. Alam mo, ganun yung nangyayari, sir. Alam na namin kung anong nangyari. Kitang-kita naman ng mga mata namin. Kailangan mo pang bumuo ng grupo para lang alamin kung anong nangyari. Ikitang-kita. Ikaw mismo nakita mo eh. Pumunta ka dun, walang proyekto. Oh, anong ibig sabihin nun? Eh, di ninakaw yung pera namin. Ganun lang yun eh. Anong gagawin mo? Putangin na tong ano na to. Kontraktor na to, ipatawag mo. Ikulong mo yan. O, kailangan magsalita tong hayop na ito kung sino ang kung bakit ganyan ang ginawa nila. Di ba ganun? Wala eh. Walang ganun, sir. Anak ng tinapay. Just to know kung anong nangyari. Di ba iinit ulo mo pag ganyan? At isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang Malalim talaga problema. Ang problema, ikaw eh. Sabi ko sa'yo, gusto mo matapos problema, umalis ka. Oo, ang problema, ang hirap gamutin kapag kayong problema, ikaw. Madaling solusyonan yung problema eh. Sabi nga ni Inday, di ba? Kung talagang gusto mo, kayang-kaya yan ng ng mabilisan, di naman isang araw. Exage yung isang araw, pero don't take it literally. Ang ibig sabihin nun, lalong madaling panahon. Dahil pera ito ng taong bayan. If talagang gusto mo na matapos, urgent, tinan mo si Pangulong Duterte, drug problem ng lahat, buong administrasyon, mula sa tatay mo, hanggang kay Gloria Macapagal Arroyo, hanggang kay Pinoy, drug problem. Alam mo sabi niya, 6 months, bigyan niyo ako 6 months, ayusin ko yan. Huwag lang kayo magrereklamo dun sa paraan ko. Pero talagang malaking problema natin sa drugs, aayusin natin agad-agad. 6 months, bigyan niyo ako. Eh sobrang lalim. O humingi siya ng palugit. Lalagpas ako ng 6 months, pero papangako ko sa inyo, bago matapos tong administrasyon ko, ubos yan. O tinan mo, ilan na sumuko? Ilan na namatay? Kapag gusto mo talaga, kaya mong ayusin. Agad-agad. Kaya mo magbigay ng timeline. Kasi nga, may plano ka eh. Kaya lang, wala ka kasing resibo. Yun ang problema sa'yo eh. Naging gobernador ka, naging congressman ka, naging senador ka, wala kang nagawa doon sa mga panahon na yun eh. So hindi mo talaga alam how to tackle the problem. Kasi nga, nung kampanya, wala kang maibigay na plataforma eh. Puro pangako lang eh. Ang sabi mo nga, itutuloy mo lang naman yung ginawa ni Pangulong Duterte. Actually, ang dali mo sanang maging presidente. Ang dali ng trabaho mo bilang presidente. Bakit? Kakampi mo si Inday. Tapos, willing naman si Pangulong Duterte na magbigay sa'yo ng advice kung ano ang gagawin mo. Pero ba't hindi mo kasi ginawa? Kasi, kabaliktaran ni Duterte yung gusto mo mangyari sa Pilipinas. Gusto niya lang magpayaman. Yun yung katotohanan dyan, sir. Sorry pero umpisa pa lang, sabi ko, basura. Hindi ito yung gusto kong marinig sa dami ng problema natin. Ito lang ang sasabihin mo para lang malaman natin anong nangyari. Tanginang buhay to. malaman. Paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit na- naging ganitong kamassive dahil corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At Ha? No, ikay governor, hindi ganyan? Paano ba kayo nangungurakot ng governor ka? Huli. Sabi niya, nung governor ako, hindi ganito. Mali naman kasi yung word na ginamit mo. Nung gobernador ako, walang ganito. Pero sinabi niya, nung governor ako, hindi ganito. Ibig sabihin, nung governor siya, may corruption na sila. Pero hindi nga lang ganito. Dinahuli mo siya sa bibig niya. Ayun ako, pa-interview ka kasi ng pa-interview. Sabi siya, matulog ka na lang tuwing linggo para yung utak mo naghihilom eh. Minsan baka dumudugo na yan, kakaisip. Lalo na kung wala ka na mag-iisip. Sige, ano pa? bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Sino may karapatan? Tanginan yan. Labo, no? Isa-isayin natin sinabi, Ulitin natin yung sinabi, tapos isa-isayin natin. Anong pagkakaintindi natin?
ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng Ano mo, kinat, di ba, kinat? Hindi ganito. Marami pa siyang sinabi doon na palpak. Marami siyang sinabi doon na palpak, kaya kinat nila. Utang inang interview yan. O, tinalin nyo. O, nung ako'y governor, hindi ganito. At bukod o, di ba? Hindi ganito, tas pinutol. Siguro marami siyang sinabi doon, hindi kami ganito. Grabe naman ninanakaw nila ngayon. Noong panahon namin, ganito lang. Ngayon, ganito na. Ano tayo na huli? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, Diyos ko po, sa amin pa kayo mag-ano. Sanay na sanay kami mag-splice-splice ng mga... Pagka meron kaming hindi gusto na sinabi namin, pinuputol talaga namin yan. So, ibig sabihin, yung mga sinabi mo after nun, hindi nila gusto. Mali, kaya pinutol. Diyos ko po. sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na Nang kung sino-sino? Hindi mo sila kayang pangalanan, hindi mo sila kayang sabihan na sa laki ng kinukuha ng mga putang inang mga kurakot na mga hayop na mga demonyo, mga pukin ng inang mga hayop na ito. Di ba pwedeng ganun? Galit kay. Kasi ako ganun na sasabihin ko kung talagang ano ako, kung talagang seryoso ako sa ginagawa ko. Itong mga demonyong mga hindot na mga hayop na mga animal. Talagang lahat ng adjective gagamitin ko para i-describe lang tong mga punyemas na ito dahil mga satanas ito. Tapos ikaw, kung sino man itong mga, ganun lang ang, ganun lang ang tawag mo sa kanila, sir? Ano ba yan? nung ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Sa laki ng karapatan ng kung sino-sinong tao na wala namang karapatan na kunin yung pera na yan, sinong may karapatan? Kung yung kumuha walang karapatan, so sino may karapatan? Ikaw? Mali. Turuan kita. Oo. Ito kasing mga hayop na ito na ninanakaw yung mga pera ng taong bayan, ganun. Ito yung paligoy-ligoy ka pa. Itong mga ganito na wala namang mga, itong mga tao na ito, hindi tao yan, sir. Hayop yan. So dapat i-address mo sila kung ano yung dapat na na tawag natin sa kanila, kung ano yung asal nila. Kung hayop ang asal nila, hayop. Itong mga hayop na mga aso, na mga ipis, mga daga at mga surot na ito dahil wala talagang pagkatao mga punyemas na ito. Kinukuha nila ang pera ng taong bayan na dapat ay hindi naman. Ganon. Talaga naman to. Bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Garapala na po. You, in your words, Garapal talaga. Mantakin mo. Tinan mo si Romualdez. Anong sabi niya doon sa Congress? Kailangan bantayan natin ang pera ng taong bayan. Hindi natin we will not condone corruption in this house. Babantayan natin ang budget. Kailangan maging transparent. Tinatanong mo sila, asan yung small committee report? Wala. Tangina to mga payaso. Ay, nako, sige. it's economic Yun ang sabotage. shock, Yeah. kasi ngayon sila walang pakialam. But how did it become that way? I Why? don't know. Why? This is what I why really. so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades. Jesus! So, this happened many decades. So, hindi sa'yo nagsimula. Tanga, anong hindi sa'yo nagsimula? Yung mga anak nila, yung mga anak nung mga Diskaya, ay sino ba yan? Yung mga kontraktor, tsaka ni Zaldico? Taga yun lang sila nagpakita ng yaman nila. Wala naman silang pinapakitang yaman noon. Ngayon lang, sir. Yung mga Diskaya, na ang lisensya nila revoked noong suspended noong 2020. Suspended. Nung panahon mo, hindi na-reinstate sila. Nung panahon mo, doon sila nakabili ng
Rolls Royce. Ewan ko lang tama ba? Nung panahon ba niya nakabili ng Rolls Royce? Pero, ibig ko sabihin, nagpa-interview kay Corina yan, dami ng yaman nila. Nung panahon mo na yun eh. Ay, nako. Kasi sabi niya, pandemic, ang binili nila nung pandemic, yung isang sasakyan na second hand. Kasi nga daw walang stock. Sa pagkakaalam ko, alam ko yung Rolls Royce, 2022 lang eh. Kailan lang yung Pero, ang punto rito, sir, naging malala yung lifestyle vlogging or sumikat yung lifestyle vlogging nung panahon mo. Kasi sa totoo lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, umusbong talaga yung mga vlogger dahil nasa bahay lang, walang magawa, kaya umusbong yan sila Sir Gabin ba yan? Yan, sila Kong TV, sikat na yung mga yan, pero mas lalo pa silang sumikat noon. Tapos, yung mga ibang vlogger naman, gumawa sila ng mga content na medyo, yung para, kasi nga ang tao, dahil nasa bahay, maraming time para mag-YouTube, ang dami talagang sumikat na mga vlogger nung pandemic. Actually, si Banat Bay, diyan din within that time frame na gano'n nag-boom talaga yung vlogging niya. Nag-pandemic talagang lahat na so into social media and YouTube. Kaya sumikat. Pero walang lifestyle vlog nun. Paano ka makakapag-lifestyle vlog nung panahon ni Pangulong Duterte? Hindi nga kayo makabiyahe. Hindi nga kayo makapagbili ng mga mamahaling damit. Sarado di ba? Stay at home, di ba? Sarado mga mall. Sarado ekonomiya. Noong panahon mo, sir, nagbukas ka ng ekonomiya. Nung nagbukas ka ng ekonomiya, nakabiyahe ulit ang mga hinayupak na yan, nakabili ng mga luxury bags. Nakapag-establish sila ng, ay pucha, marami akong pera, sinusuportahan ako ng tatay ko, daming project ng tatay ko. Nung panahon mo, naging rampant yung mga mayayabang na mga social media influencer, nagbabayad ng libo-libo, daan-libo, sa shopping ng ganito. Nung panahon mo, sir, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala yan because half nung ni Duterte, administrasyon niya, pandemic. So nung panahon mo yan, sir, sa panahon mo yan sila yumaman. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang masyadong projects noon. Ang talagang nakatutok yung build program noon sa mga highways. Yung pera ng Pilipinas noon halos napupunta sa pandemic, sa healthcare, sa mga binibili natin mga vaccine, mga PPEs. Ang construction nag-boom ulit nung panahon mo. Sir. Kaya lang, wala nga lang output. Wala nga lang tayo nakikita. Pero totoo yan kalahati halos noong ni Pangulong Duterte talagang gipit na gipit tayo. So every centavo counts. Kaya nga si Pangulong Duterte sinisilip niya nakita nga niya yung DPWH na nangungurakot. Wala na nga tayong pera, nangungurakot pa kaya nga pinangalanan niya lahat, sinuspindi niya lahat tinry niyang tapusin yung corruption sa kanyang panahon. Hindi niya na zero out pero wala po masyado, wala talaga halos nangurakot noong panahon na yan. Wala kang way para mangurakot. Ang mga corruption dyan, di ba, yung sa Farmally, di ba, yan yung mga lahat ng corruption noon halos nakadikit sa kung ano yung issue natin noon, which is pandemic. Doon tayo. Tapos yung mga laptop ng sa DepEd, kaya nagkaroon ng din doon, ng corruption doon sa laptop kasi nga yung mga teacher binigyan ng mga laptop kasi nga study at home yung mga estudyante. Di ba? Nandoon, wala tayong masyadong narinig na mga contractor, flood control project na mga ghost project. Wala masyadong ganun kasi nga nung panahon, pag ikaw nabigyan ka ng proyekto para sa construction, ang swerte mo at saka hindi ka rin makapag-construct ng mga panahon ng build. Ilan lang yung mga binigyan ng clearance para makalabas ng mga bahay nila Yung anong tawag nila doon? Frontliner, di ba? Hindi lahat authorized magtrabaho sa labas. So wala talaga masyadong construction noon. Yung build program ni Pangulong Duterte lang yung nagtuloy-tuloy noon. Pero I think yung iba baka hindi masyadong kumbaga hindi masyado nag-project at kaya nga yung ibang mga contractor nangontrata doon sa mga hindi sa construction di ba? Kayo talaga diretso.
And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, which if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo hindi, ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na But so many regimes, and it just keeps getting worse. it did. So how did we get here, and what can we do now to Well, I Yan ang maganda. How did we get here and what do we do now? Ano nang gagawin natin ngayon? Anong sagot? cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can Pinabayaan mo. Pinabayaan mo talaga. Sinabi na sa'yo ni Inday Sara, Sir, yung mga congressman nangungumisyon. Hindi mo ginawa ng paraan. Noon pa lang sana, 1 taon pa lang si Inday sa DepEd, sinabi na sa'yo, kung inaksyonan mo noon, wala na sana tayong problema ngayon. Kaya lang hindi pinabayaan, Nino, ikaw. Ikaw ang nagpabaya, sir. Wala nang iba. we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing. Kinakat no? Nakita nyo, kinakat yung mga sagot niya. Ano ang gagawin natin? Alamin kung ano yung nangyari. Tapos, papanagutin. Papanagutin, ha? Wala man lang kalalim-lalim. Basta papanagutin. Yun lang kinat pa, anak ng tokwa. Dito mo makikita, wala talaga siyang plano. Hindi naman siguro sa walang plano, wala siyang maisip na papaano niya susolusyonan ito. At ito solusyon niya, magpaawa sa tao. Ang sakit na ng problema ko. Actually, ang sama na nga ng loob ko eh. Nakikita ko itong mga ganito. Kawawa naman yung mga natin. Kawawa naman yung mga Pilipino. Hindi naman sila dati. Hindi namin kailangan yan. Hindi namin kailangan yung palugo-lugo mo. Hindi namin kailangan. Kailangan namin, sir, yung stern na action mo, yung galit na talagang kikilos ang lahat. O tinan mo, may kumikilos? Wala. Walang kumikilos, BBM. Bakit walang kumikilos? Paano? Ganyan ka. Wala kang ginawa kundi magpaawa. Wala kang ginawa kundi malungkot. Hindi namin kailangan ng lungkot mo, sir. Hindi namin kailangan ng iyak mo. Hindi namin kailangan ng paliwanag mo. Kailangan namin yung action mo. May corruption, clearly, anong gagawin natin dito? Kahit takutin man lang yung mga kriminal, hindi mo kayang gawin. Bakit? Pinsan mo ba yung isa? Kaalyado mo ba lahat yung mga yan? Alam mo kasi kilala mo yung mga yan eh. Kaya hindi mo kayang magsalita ng masakit sa kanila kasi kilala mo yan. Yung iba dyan, malaki ang tinulong kaya nanalo ka. Kasi makikita nyo, kung si Pangulong Duterte to, in-interview mo na ganito, putya, namumulaklak na ng mura yan. At least man lang, yung galit ng taong bayan, parang ako, gusto ng mga nanonood sa akin na nagmumura ako kapag nabibisit ako sa mga balita. Kasi nga, yun din yung gusto nilang mangyari eh. Parang ang sinasabi nga nila sa akin, Boss D, sa mga comment section sa comment, Boss D, buti na lang, nagmura ka. Yan din ang gusto kong gawin, gusto kong magmura eh. Mabuti na lang nagvo-vlog ka at nagmumura ka. Parang nakakapagmura na rin kami. Alam mo yun, na if you really are voicing out the frustration of the people are cursing now. Magsalita ka dyan, putang ina talaga. Grabe to. Vicky Morales, grabe to, putang ina yung na-discover natin dito. Hindi tayo hihinto. Vicky Morales, hanggat walang napupugutan ng ulo. Sir, wala pang hindi pwedeng mapugutan ng ulo yan against ang human rights. Putang ina ng human rights yan. Wala akong pakialam sa human rights. Uubusin ko lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Dapat ganun, di ba? Si Pangulong Duterte, ganyan eh. Uubusin ko lahat ng adik, putang ng human rights na yan. Bahala sila. Basta uubusin ko lahat siya. Alam mo yung ganun, yung hinahanap natin eh. Kung talagang galit ka, ipakita mo, may galit ba na? Ay, galit na ako. Wala namang ganung galit. Ang galit nagwawala. Ipakita mo, sir, yung galit mo. Wag sa amin Kasi gusto ka namin tulungan eh. Kaya lang ayaw mo magtino.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y